So, hi guys. So, ito ang gagawin natin. Magma-manually update tayo ng isang Oppo. So, yun. Magbibigay ko ng tutorial kung paano nga i-update ang inyong Oppo phone. Pero sa video natin na ito, Oppo F1S ang gagamitin natin. Since outdated na ang 6.0 Marshmallow and yun lang yung pinaka-last na supported sa Oppo F1S, ang method na gagawin natin ngayon ay manual o yung tinatawag na magda-download tayo ng file from browser, then ililipat natin dito. Hindi na kasi pwede yung update mismo ng system. So, ito pala, maglalagay ako ng link dyan sa baba, and pag clinic nyo yan, ganyan na ganyan yung lalabas. Ang gagawin nyo lang, gayahin nyo lang yung procedure na gagawin ko. I-scroll down nyo siya sa may baba. Ayan, kung makikita nyo, Oppo F1S. Ayan, guide to install. Ayan, ayan. Tapos next naman, napipindutin nyo, meron siyang download button na maliit sa baba. Ayan. Wait lang. So, ayan, OTA, Marshmallow, ayan. Click nyo lang yung save. After nyo maklik yung save, mag-wait lang kayo na matapos yung download na yan. Since na-download ko na siya, ang gagawin ko, ika-cancel ko na yung mismong downloading. Yan yung file, mismo yan. Ang gagawin nyo, ilolocate nyo yung file sa File Explorer katulad ng gagawin ko. Ayan, pag click nyo yan, matik yun, mapupunta siya sa downloads. Ayan, ayan yung mismong phone. Ililipat, ito-transfer nyo yung file na na-download. Gaya nitong gagawin ko, ipa-plug in nyo siya sa laptop. Ayan. Kung makikita nyo, yan yung phone. Oppo A160. Ayan. I-move nyo yan by click. Right click, then cut. Ililipat nyo siya sa SD card. So, ayan. Click nyo lang yung paste. And medyo matagal siya maglipat. Depende sa RAM ng inyong laptop. Pero normal lang yan na matagal. Sa SD card dapat siya ilipat ha. Wag sa internal. Although pwede sa internal pero mas safe kasi pag sa SD card. For some reason na lang yun. So yan, hintayin nyo matapos yan. Pero ikakat ko muna siya kasi wala na ako masyadong sasabihin sa video natin na ito. Sabi nila, do at your own risk. So yan. So after nyo malipat, ayan na siya. Yan na mismong file and double check nyo. Nandyan siya sa SD card. So ayun siya. Make sure na wag sa phone storage siya. Sa SD card dapat. Kung wala namang SD card, pwede na sa phone storage, pero much better pa rin ang SD card. So, ayun. Pero wala namang kaso kahit sa phone storage. Ang gawin nyo, i-eject nyo na yung phone. Ayan, click nyo yun dyan ay. Tapos, eject. Importante na ine-eject ang phone bago i-disconnect sa PC kasi pwede mag-corrupt yung mismong system. Yun lang yun. Mga simple ano lang yun. So, ayan, i-unplug na siya. So, ganun na siya kasimple. And, ayan. Kaya lumalabas yung please do not block kasi nga nabasag yung tempered glass ko and yung crack sumakto pa dun mismo sa sensor. Tapos next na gawin nyo, i-double check nyo muna yung file ko nandyan ba talaga sa mismong cellphone. SD card. And ayun yung file. And SD card, double check. Ayan. Ang gagawin nyo, i-shutdown nyo na yung phone. And i-make sure lang talaga ulit na bago mag-shutdown, nandyan yung file. Ayan. Shutdown na natin yung phone. So, ayan. Slide to power off. Tapos ang next naman na gagawin nyo, i-hold nyo yung lock button at yung volume down. Ayan. Volume down, tsaka yung lock button ng sabay. So, ayan. Sabay na pipindutin hanggang sa may lalabas na Oppo. Ayan. Tapos may nakasulat sa baba, recovery mode. Ayan o, makikita yan. Nandun yung recovery mode. Ayan. Tapos select nyo yung English. Kung gusto nyo namang Chinese, okay lang naman din. Hindi ko lang kayo pinagbabawalan. Next naman, na-click nyo, install from, ayan o, from storage device. Ayan. Sabi ko niya, pwede sa phone storage, pero click nyo SD card since doon nakasave. Tapos click nyo lang yung OK. Ayan siya. Hintayin nyo lang yan. Medyo matagal yan mag-update. Oo. Ang tagal, mga 30 minutes yan, pero gusto ko na lang siyang i-cut muna. O kasi wala na ako masyadong sasabihin pa. Mamaya, kung ano-ano pang sabihin ko dito na about yan. Tapos, di ba? Pampalito lang. So, during an update, wag i-remove ang battery. Ayan. Malapit na siya matapos. So, hintayin lang natin siya. Ayan siya. 2 minutes remaining. So, ayan na. Malapit na.
Hintayin lang natin siya. Inaano ko talaga siya. Ayaw ko siyang i-cut kasi gusto ko makita yung pinaka-procedure mismo ng update ng phone. And ayun na, konti na lang, konting update na lang. Ito pala ay Oppo F1S. Pinalitan ko to ng bagong casing eh. Kasi kapareho ko pala ng case yung baklang bading dun sa ano. So, ayun. Kaya bumili ako ng bagong case. So, ayun, malapit na mag-update. So, ayun na siya. Kung patapos na yung update, nakalagay dyan, install succeeded. Ang gagawin nyo, click nyo lang yung reboot. And automatic na siyang magre-reboot sa mismong system. So, ayan na, powered by Android. So, ayan na siya. So, ganun lang siya kasimple mag-update. Ngayon, bago natin siya i-shutdown, check muna natin siya kung gumagana ba talaga siya ng maayos. So, ayun siya. Hintayin muna natin. Hindi ko muna ito ikakat tong video para makita natin kung talagang gumagana ba. And legit ba talaga na gumagana pa yung phone, hindi natin nasira. 'Di ba? So, ayun siya. So, ayan na. Select your language. I-set up muna natin siya bago ko i-end tong video. Set up muna natin para sure. Click next. Hindi ko naman sasabi na gayahin yun na i-uncheck lahat yan, pero yan kasi ang gusto ko. So, gumagana siya. So, thank you so much for watching these videos. Hindi na ako magdadrop ng mga accounts ko kasi kung interesado ko, hanapin nyo naman ako. So, yun lang. Bye guys. Thanks for watching.